Oh
And sa magandang umaga po sa ating lahat. So, kumusta na po kayo? Kalabitin nga po natin katabi natin, kumusta ka na? Anong sagot po niya? Mabuti o maganda? Anong mas magandang sagot? Mabuti o mas maganda? Okay, so glory to God. Ano po? Napakasarap po sa presensya ng Panginoon at alam ko po na ang bawat isa ay kinakausap ng Diyos. Kahapon, kinausap tayo ni Pastor Mulo, yung pastor natin, si Pastor King, regarding po doon sa kaligtasan natin, ano po, yung kaligtasan po. At naniwala po ako na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas mo. At hindi po natapos doon sa pagtanggap natin. Hindi po natapos doon sa tinanggap po lang siya, kundi magpapatuloy ito. Amen po. Hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Buksan niyo po yung 2 Peter chapter 3 verse 11 po. Ito pong team po natin. Sabi niya, since everything will be destroyed in this way, sa Tagalog sabi niya, yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, tulad po ng diniscuss ni Pastor Boy kagabi, ano po, na yung mundong ito ay makakaranas ng distraction. Kulay ito, sinabi na ito ni Jesus, ng Panginoong Jesus sa atin. Nagbigay na ang Diyos ng warning po sa atin. Nagbigay niya po ng mabigat na warning ang Panginoon po sa atin. Nasabi niya ang Panginoon, ang anak ng tao ay darating na tulad nung panahon ni Noah. Ibig sabihin, madidestroy. Yung panahon ni Noah, na-destroy ang mundo sa magitan ng tubig. Amen po. Sabi niya po din sa Lucas, ang pagdating ng tao, ang anak ng tao, ang pagdating ng Panginoon ay tulad nung panahon ni Lot. Yung mawawasak yung Sodoma at Gomora sa magitan ng apoy. Alam niyo po, si Adan, yung unang taong nilikha ng Diyos, si Adan, nahulaan niya to na ang mundo ay magugunaw, 2 beses na magugunaw ang mundo sa magitan ng una, tubig, at pangalawa, apoy. Nahulaan niya, nasabi niya, si Adan. Si Adan na pinakamatalinong tao at pinakamayamang tao. Alam niya na ang mundo ay daranas ng 2 beses na pagkawasak. At dito po sa sinabi ni Pedro po, actually, hindi lang si Pedro, maging si Apostol Pablo, at maging si Juan na pinakamalapit sa puso ni Jesus, si Juan. Sa Revelation, sabi niya, yung mundong ito ay magugunaw. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Pero hindi na natin madidiscuss yan. Nagbigay ang Diyos ng warning sa atin. Kalabitin mo nga yung katabi mo, nagbigay ang Diyos ng mahigpit na warning. Sabi niya, yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Sabi niya, talaga ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Italaga ninyo ang inyong sarili. Alam niyo po, sa lumang tipan, mayroon pong, masasidetrack po ako ng konti, pero pag-aaralan po natin ito. May mga paghahandog. May mga pagtatalaga, may mga handog sa lumang tipan. At mayroon pong 5 main offering. May 5 pinakamahalagang bagay na offering sa lumang tipan. Nandiyan po ba tayo? Amen po. At itong mga offering na to, itong mga klase ng, yung main offering na to, ay nagsasalita o tinutukoy nito yung mga relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa iyong kapwa. Ang 5 main offering na to ay required. Kalabitin mo nga yung katabi mo, required.
Ang sabi ng Diyos kay Moises, sabi niya, huwag kayong lalapit sa akin na wala kayong daladala. Ibig sabihin, itong mga Kristiyano noong unang panahon at hanggang ngayon, no, pag tinanggap mo sa Jesus, kasama yung mga daladala mo, yung mga offering mo sa Kanya. Ni-required ng Diyos sa lumang tipan na mag-o-offer ka, magtatalaga ka. At sa bagong tipan, ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo, ni Pedro. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Amen. Itong mga main offering na to, may 5 na main offering sa lumang tipan na, oo, itong lumang tipan, itong mga bagay na to, itong mga seremonya na to, ay hindi na natin gagawin. Pero ito ay nagsasalita patungkol sa kung ano ang relasyon mo sa Diyos. Tumutukoy rito yung relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa iyong kapwa. Amen po. Naintindihan po ba natin? So, ibig sabihin nito, sa lumang tipan pa lang, tinutukoy nito yung relasyon mo sa Diyos at hindi yung isang seremonya lang. Ibig sabihin, ang pagtanggap natin kay Kristo ay hindi pagtanggap lang, hindi isang relihiyon lang, amin po, kundi isang relasyon sa Panginoon. Maliwanag po ba sa atin? Amin po. Natapos na yung mga paghahandog na yun, pero ito ay anino ng bagong tipan. Ang lumang tipan ay anino ng bagong tipan. Ibig sabihin, ang bagong tipan, yung buhay natin ngayon ay isang realidad, hindi isang anino lang. O, kalabitin mo nga yung katabi mo, hindi isang anino lang, kundi isang realidad. At ang pagsamba natin sa Panginoon ay hindi mga seremonya, hindi isang relihiyon, kundi isang tunay na relasyon sa Panginoon. At itong mga 5 main offering na to, no, tinutukoy nito yung tamang relasyon mo sa Diyos at sa relasyon mo sa iyong kapwa. Ito yung bagay, sa time na nagtatalaga sila, sa time na nag-o-offer sila, nagiging kalugod-lugod sila sa Diyos. Sa time na itong mga tao po, sa lumang tipan, naghahandog sila, tinatanggap ng Diyos yung handog nila at nalulugod ang Panginoon, nalulugod ang Diyos. Dahil doon, tinatawag niyang kaibigan, tulad ni Abraham, nung naghandog si Abraham, tinawag niya, sabi ng Diyos kay Abraham, nung naghandog siya, sinabi niya yung plano niya. Sabi niya, magiging ama ka na maraming bansa. Magiging sindami ng buhangin sa dagat ang lahi mo. Magiging sindami ng bituin sa langit ang lahi mo. Pagpapalain kita saan ka magpunta. At lahat ng mga bansa ipagpapalain dahil sa iyo. Nung time na naghandog na si Abraham. Ibig sabihin, binigay ng Diyos yung direksyon ng buhay niya. Bakit? Kasi nalugod ang Diyos kay Abraham. Nandiyan po ba tayo? At dito po, sa bagong tipan, yamang ganito ang mangyayari. Kailangang maging kalugod-lugod yung buhay natin. Pepersahin natin ito. Amen po. Pipilitin mo ito. Ngayon, ito pong 5 main offering na to, somehow, mga seremonya ito. Pero, ulitin ko, ito ay tumutukoy o nagsasalita patungkol sa relasyon mo sa Diyos at sa relasyon mo sa iyong kapwa. Kalabitin nga po natin yung katabi natin, relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa iyong kapwa. Ito yung 5 main offering na to. Amen po. Number 1, yung 5 main offering na to. Number 1 po ay burnt offering. Itong burnt offering na to, ihanda po yung tupa. Yung tupa ay ihanda ng 1 taon. Basahin niyo po ang lumang tipan. Ihanda ang tupa ng 1 taon, walang bahid, walang dungis din. Papatayin yung tupa, tatanggalan ng dugo, and then susunugin at ihahandog sa Diyos. Pero ngayon, hindi mo na gagawin. Bakit? Yung seremonyang yun ay nagungusap o nagsasalita patungkol sa total surrender mo sa Diyos. Ang seremonya yun ay hindi mo na gagawin. Hindi ka na magdadala ng tupa. Hindi ka na magdadala ng mga hayop na papatayin at ihandog at susunugin, kundi yun ay nangungusap patungkol dun sa total surrender natin sa Panginoon. Amen po. So, anong ibig sabihin nito?
Alam niyo po, may mga Kristiyano po na tumanggap sa Diyos. May mga tao po na tumanggap kay Kristo, pero hindi naman talaga naghandog ng kanyang buhay sa Diyos. May mga tao po na tinanggap nila si Jesus, pero hindi naman talaga inihandog ang kanyang buhay sa Diyos. Samantalang hinihingi ng Diyos. Sa Romans chapter 12, sabi niya, ipinamamanhik ko sa inyo na ihandog ninyo ang iyong buhay na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Si Apostol Pablo po ay nakikiusap sa mga Kristiyano dito po sa taga-Roma, na Kristiyano tong mga to pero hindi naghandog ng kanyang buhay sa Panginoon. Ano nangyari? Dahil hindi naghandog ng kanyang buhay, ang buhay Kristiyano po niya ay magulo. Walang nangyari. Amen po. Kasi sabi ng Colossus, pag naghandog ka ng iyong buhay, ikaw ay patay na sa dati mong pagkatao. Yung dati mong buhay ay patay na. Yun ang ibig sabihin nito ngayon, na paghahandog natin. Hindi ka nakukuha ng tupa, kundi yung buhay mo ay inihahandog mo na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sabi niya sa Colossus chapter 3, buksan niyo po, sabi niya, kayo ay patay na sa dating pagkatao ninyo. Ngunit ngayon, nabubuhay na, may isang bagong nilalang na. Si Marlon ay wala na yung dating buhay niya, hindi na ito lasinggero. Amen po. Hindi na ito masungit. Hindi na to, kundi mayroon ng bagong pagkatao na mula sa Panginoon. At kung ikaw po ay tinanggap mo sa Jesus, kasama po dapat ang paghahandog mo ng buhay mo sa Panginoon. Nakukuha po ba natin? At lagi natin itong gagawin. Ito ay requirements. Lagi po natin itong gagawin. Lagi tayong magtatalaga ng buhay natin, lagi tayong maghahandog ng buhay natin. Every time, sabi ng Exodus chapter 23 verse 15, sabi niya, huwag kayong lalapit sa akin na wala kayong daladalang handog. Lagi tayong magdadala ng handog. At ang unang dadalhin mo na handog mo ay yung buhay mo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen po. At imposible po na ma-please mo ang Diyos na hindi ka maghahandog ng buhay mo. Imposible mo. Pangalawa, imposible po na mabago ang buhay mo na hindi ka naghandog. Nakakita po ako ng mga Kristiyano po na tinanggap nila sa Jesus, pero hindi naman nagbago ang buhay nila. Amen po. Mag-amen naman po kayo. Nagising pa po ba kayo? Pero mahirap Kasi yung dating pagkatao ay dapat nang mamatay. Itong tupa ay kailangang mamatay. Susunugin. Pero ikaw, kailangang mamatay sa dating pagkatao mo at ngayon, nabubuhay ka ngayon kay Kristo. Isa ng bagong nilalang, nilikha ayon sa kawangis ni Kristo. And everything mong gagawin ang paghahandog na to. Sa time na lalapit ka po sa Diyos, sa time na makikipag-usap ka sa Diyos, lagi mong dadalhin itong mga handog na to. Amen po. So ano po yung number 1? Yung burnt offering, ito ay tumutukoy sa total surrender mo sa Panginoon. Pangalawa po, ito yung pangalawa po na offering ay yung grain offering. Grain offering. Noong unang panahon, maghahandog po sila ng mga sibada, trigo. Pero ngayon, hindi mo na gagawin yun. Amen po. Kasi simbolo yun ng total surrender naman nila sa salita ng Diyos. Ito ngayon, hindi mo na gagawin yung mga offering na yun na maghahandog ka ng sibada o trigo. Kasi bakit? Ang tinutukoy nun, ang tinutukoy ng bagay na yun sa buhay natin ngayon ay yung total surrender naman natin sa salita ng Diyos. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Alam niyo po, hindi mo kayang sundin ang salita ng Diyos na hindi ka nag-offer ng buhay mo sa Diyos. So ang pinakauna ay yung paghahandog mo ng buhay mo. Maraming gustong sumunod sa utos ng Diyos pero hindi nila kakayaning sumunod hanggat hindi siya naghandog ng kanyang buhay sa Diyos. Kaya mahirap ang sumunod Kalabitin nga po natin yung katabi natin, mahirap ang sumunod, di po ba? Di ba ang hirap? Sabi ng Biblia, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit? Ang totoo, hindi siya naghandog. Hindi niya practice ang paghahandog ng buhay. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen po.
Hindi niya pinapractice yung pag-surrender o paghandog ng buhay niya sa Diyos. Kaya anong nangyayari? Nabubuhay muli yung dating pagkatao. Nabubuhay muli. At mahirap sa kanya ang sumunod sa utos ng Diyos. Para sa kanya, ang salita ng Diyos ay nakakabagot na. Amin po. Sabi po ng Biblia sa Matthew chapter 4, sabi, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi maging sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, mamumuhay ka rito. Susundin mo ito. Amen po. At ang isang taong namumuhay sa salita ng Diyos, malakas. Amen. Malakas. Mayroon pong sustansya na natatanggap niya mula sa Panginoon. Amen po. Masigla. Subukan niyo pong hindi kumain ng 3 araw, di ba? Malalanta ka. Oh, amen po. Malalanta ka. Nagtinginan yung mga malulusog. Malalanta ka. At ang salita ng Diyos, pag hindi mo ito sinasabuhay, malalanta ka talaga. Nire-record ito ng Diyos na lagi kang mag-surrender, lagi kang surrender sa salita ng Diyos. Hindi lang sa kanyang mga utos, kundi maging sa kanyang sinabi sa iyo. Yung pagsunod mo sa kanyang mga utos. Ano ba ang inuutos ng Diyos sa iyo? Yung iba, ang utos sa atin, magpastor. Amen po. Yan ang buhay mo. Diyan ka nabubuhay. Yung iba inutos sa atin, mag-worker ka. Diyan ka nabubuhay. Amen po. Hello, amen po. At pag hindi ka kakain dyan, hindi ka susuko dyan. Kahapon, kagabi, hanggang nung isang araw, kinausap tayo ng Diyos at malamang may sinabi na ang Diyos sa'yo at kailangan mong sumuko doon. Yun ang handog mo. At sa time na lalapit ka, Lord, ito yung handog ko. Susuko ako, susunod ako sa mga utos mo. Amen po. Hello, amen po. So, itong pangalawa po, hindi mo nagagawin, hindi ka nakukuha ng trigo o sibada, ano pa po ba? Ng mais, whatever man. Kundi ito ay tumutukoy doon sa total surrender mo sa salita ng Diyos. Sinabi ng Biblia, mayroon pong kwento dyan sa parable na sabi ng ganyan, ang butil na hinasik, so buto yun, amin po. Yung iba natapon saan? Sa matabang lupa. Yung iba naman sa dawagan. Saan pa ba yung iba? Sa matinik. Sa batuhan. At ang tinutukoy na butil doon ay ang salita ng Diyos. At tayo ngayon ay magsusuko. Yung bagay na yon ay hindi mo na gagawin, pero ito ang inuutos ng Diyos. Tayo dapat ay total surrender sa kanyang salita. Ipapractice mo ng ipapractice yan. Nandiyan po ba tayo? Ipapractice natin ang ipapractice yan. Kasi sabi ng Exodus, huwag kayong lalapit sa akin na wala kayong daladala. Ang tinutukoy niya rito, itong mga offering na ito. Nandiyan po ba tayo? Ano po yung una? Burnt offering. Ang tinutukoy nito ay yung total surrender mo sa Diyos. Paglalapit ka na, lagi kang magsusuko ng buhay mo sa Panginoon. Ipapractice mo ng ipapractice yan. Hanggang sa yung, hindi po natapos doon sa tinanggap mo lang, umiyak ka, tinanggap mo lang. Hindi po ganun. Everyday po na kailangan mong sumuko sa salita niya. Kailangan kumain ka sa kanyang salita. Kailangan mong sumurrender, kailangan mong sundin ang kanyang mga utos. Yung pangatlo po, na offering nung klaseng bagay, hindi ko alam kung tupa, whatever man, pero ang tinutukoy rito ay yung peace with man, with God, and with men. Naalala ko po nung hindi pa ako born again, ako po ay Katoliko po kami. Pero nung time na yon, naalala ko, first time kong magsimba dun sa church ng Katoliko. Kasi Katoliko yung mga lalay ko, tatay ko, Katoliko sila. Lolo namin talagang sarado, kandado na Katoliko. So, sabi ng nanay ko, birthday mo ngayon, di magsimba ka. Siguro 15 or 16 ako. So, binigyan niya ako ng pamasahe. So, pumunta ako ng simbahan. Ngayon, dahil sa, hindi ako nagsisimba, hindi ko alam. Tapos, maya-maya, yung pare, sabi niya, tumayo kayo. O, amen. O, maupo kayo. O, amen. Ganun. Tapos mamaya,
Gumaganon siya. Yung katabi na, yung sa harap, ano yun? Hindi ako naman, hindi ko naintindihan. Sabi ko, gumanon din ako, hindi ko alam eh. Batukan mo nga yung katabi mo, hindi kasi nagsisimba eh. Hindi kasi ako nagsisimba, hindi ko alam. Kaya, ayun pala, peace be with you. Sa simbahan, ni-required ng Diyos na mayroon kang kapayapaan sa iba. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, pag nagsisimba ka, kalabitin mo, batukan mo nga kaya. Pag nagsisimba ka, bati tayo. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, peace be with you. O sa kaliwa, peace be with you. O sa kanan, peace be with you. Sa likod, peace be with you. Sa harap, peace be with you. O, bati-bati tayo ha. Amen po. Ni-required ng Diyos na yung offering na to ay dadalhin mo paghaharap ka. Amen. Na mayroon kang peace sa Diyos at mayroon kang peace sa kapwa mo. Bakit? Kaya sa loob ng simbahan, di ba, nagdadala ka ng peace offering. Sa amin sa Pangasinan, tinawag kaming, yung mga lalaki, madalas takot kami sa mga asawa na madalas. Kaya kinakantsawan kami ng mga binatang kasama namin. Ang tawag nila sa amin, Under Armour. Ayan, naikalat ko na tuloy. Pasensya na. Kaya kinakantsawan kami ng mga binata. Sabi niya, Pastor, Grumor. Ayun pala, yung Under Armour na jacket. Sabihin, under kami. Ngayon, pag nagalit sila, nagalit na ganyan. Magdadala yung iba, na booking, may dalang chocolate, saka ano ba yun? Jollibee ba yun? O sabi, ako naman, ako ang lalaki. Amin po, akong lalaki ako. Pero pag nagalit, amin po. Bakit kailangan kong peace? Amin po. Madalas, hindi naman ganun. Hindi ako naniniwalang yung kaming mga lalaki doon ay takot. Hindi naman. What I mean is, gusto lang namin ng walang maingay. Amin po. Oo. Ayaw lang namin ng maingay. Pero, di po ba? Ayaw namin. Gusto namin kasing, alam mo ba, yung mga babae daw po is 10,000 words kada isang araw. Pag hindi yan na kompleto, sasakit ang ulo niya. Di po ba? Sa mga may minamahal na dyan. Amen po. 10,000 words dapat makumpleto yan sa bawat araw. Pero peace tayo. Amen po. Natawa ako sa loob ng simbahan, ni-required ng Diyos. Sa mga Katoliko, ni-required ng Diyos. Ang sabi niya, peace be with you. Talagang sinasabi. Di ba? Ang layo na nga, peace be with you. Gaganon pa, di ba? Di ba? Ayun pala yun, peace be with you. At ni-required ng Panginoon na dadalhin mo ang offering na to. Amen. Hello, amen po. Naalala nyo yung kagalit ninyo. Peace tayo. Amen po. Okay, ano pa yung una? Burn offering, yung buhay mo, ihandog mo sa Panginoon. Ni-required ng Panginoon yan. Sabi niya, si Apostol Pablo, sabi, pinamamanhik ko, nakikiusap siya sa mga Kristiyano, sa mga taga-Roma, na ihandog ninyo ang yung buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Itatalaga mo yung buhay mo. Kasama yan sa pagtanggap mo sa Panginoon. Because we are holy nation. Amen po. Pangalawa, yung grain offering, ito ay tumutukoy doon sa pag-surrender mo sa kanyang utos, sa kanyang salita. At mahirap sumunod sa kanyang utos kung hindi ka naman nagsuko ng buhay mo. Kaya pag nahirapan ka na sa pagsunod sa Panginoon, actually, isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Amen po. Ano yung pangatlo? Yung peace offering. Yung pang-apat po na offering ay sin offering.
Ito namang sin offering na to, ang inihingi po rito ay kalapati. Kung di ako nagkakamali, pag may personal kang kalapati ang inihingi rito na i-offer mo. Ito yung pagbabayad. Ito naman, ang sin offering, tinutukoy naman nito ay yung pagpapatawad mo sa iyong kapwa. Yung sin offering, ang inihingi nito, ang tinutukoy nito ay yung pagpapatawad mo sa iba. Sino? Sa mga nanakit sa'yo o sa mga taong nagkasala sa'yo. Nandiyan mo ba tayo? At ang inihingi po rito ay kalapati. Kalapitin mo nga yung katabi mo. Kalapati lang pala eh. Hindi naman ilipante. Kalapati lang. Ibig sabihin nito, sisiw lang sa'yo ang magpatawad. Amen po. Kalapati lang, hindi naman masyadong mahal. Samantalang tayo mga Pilipino, no, pag galit, talagang galit. Amen po. Galit ka ngayon hanggang sa susunod na taon, hanggang sa ilang taon at patay na, RIP na ang nakasulat, galit ka pa rin. Patay na nga yung tao, galit ka pa rin. Nandiyan po ba tayo? Ilang daang taon na yan, matanda na, ilang taon na yan, galit pa rin. Pero nire-required ng Diyos na patawarin mo ang iba. Hindi ka makapapamuhay na banal, holy, or holy people na hindi ka marunong magpatawad sa iba. At ang inihingi rito ay kalapati lang. Sisiw lang. Amin po. Ibig sabihin, hindi issue ang hindi pagpapatawad. Hindi issue. Hindi dapat nakikita sa mga Kristiyano ang hindi pagpapatawad. At kung magalit ka, ang sabi ng Diyos, hanggang alas 5 ka lang. Hanggang alas 5 ka lang. Bakit? Sabi niya, huwag mong palubugan ng araw ang galit mo. O, di po ba? Hanggang anong oras ba lumulubog ang araw? Alas 6? Humingi pa kayo ng 1 oras na pwede bang i-extend kahit 1 oras lang? alas 5 ang alam ko, pero alas 6, o sige hanggang alas 6, bigyan natin. Pero kung magalit ka, huwag kang magkakasala. Sabi niya, huwag mong pabayaang lubugan ng araw. So hanggang alas 6 lang. Dala-dala mo ang offering na to. Ibig sabihin, magpapatawad ka, required ang offering na to na magpapatawad ka talaga. At ang sabi ni Jesus, nag-pray siya, sabi niya, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa. Sambahin ang pangalan mo dito sa lupa tulad ng sa langit. At mangyari ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Ibigay mo ang aming pagkain sa bawat araw. At ang sabi niya, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. Patawarin mo kami sa mga nagkautang sa amin tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkautang sa amin. Sapagkat kung hindi mo patatawarin ang kapatid mo, anong sabi niya? Hindi ka rin patatawarin ng iyong amang nasa langit. Tumutukoy dito yung relasyon mo sa iba. Amen po. At yung degree ng pagpapatawad ng Diyos ay yun yung degree ng pagpapatawad mo sa iba. At kung hindi mo patawarin yung kapatid mo, kung ganito lang ang pagpapatawad mo sa kapatid mo, ganito lang din kalaki ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Amen po. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen po. At ni-required ng Diyos na sa tuwing lalapit ka, na sa tuwing sasamba ka sa Kanya, dala-dala mo itong mga offering na ito. Hindi pwedeng hindi mo dalhin. Hindi pwedeng iwan mo dyan. At hindi pwedeng mamaya na lang. Hindi. Ni-required ito sa mga Israelita at ito ang tinutukoy nito sa buhay nating mga Kristiyano. May nakukuha po ba tayo? Amin po. So hindi issue sa isang Kristiyano ang hindi marunong magpatawad. Sisiw sa kanya ang magpatawad. Hindi issue sa kanya yun. Madali dapat sa kanya. Sabi ng Romans, pinatawad ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, kaya patawarin mo rin sila at mahalin mo rin sila. Amen po. So itong mga taong nakasakit sa'yo, kailangan mong patawarin whatever the cause is. Kahit gaano ito kasakit. Kaya sabi ni Jesus, sabi ng Matthew chapter 5, pag sinampal ka sa kaliwa, anong sabi niya? Ibigay mo yung, pag kinuha yung balabal mo, ibigay mo pa yung
Pag pinabuhat sa iyo yung cross ng 1 kilometro, buhati mo pa ng... Oh, amin po. Gawa mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. Ipanalangin mo sila. Ipag-pray. Pakainin mo kung nagugutom. Kaya sabi ni Jesus, ano bang gantimpalang matatanggap mo sa langit kung yung mga mahal mo lamang ang mamahalin mo? Kaya sabi niya, ibigin mo maging yung kaaway mo. Ibig sabihin, yung mga taong nananakit sa iyo. Maliwanag po ba sa atin? Amen po. Nakukuha po ba natin? Amen po. Ang mga seremonyang yan ay tumutukoy po sa tamang relasyon natin sa Diyos at sa tao. Hindi mo nagagawin yung kukuha ka ng kalapate, kukuha ka ng tupa, kukuha ka ng trigo, hindi na. Kundi ito ay tumutukoy sa buhay nating ngayon, mga Kristiyano. Ano po yung una? Burn offering. Ano po yung pangalawa? Grain offering. Ano po yung pangatlo po? Peace offering. Ano po yung pang-apat? Sin offering. At yung last, ito naman po yung trespass offering. Ito yung trespass offering na to. Ito yung tumutukoy rito sa pakipagbati mo sa iba. Pakipag-reconcile mo. Ito naman yung mga taong nasaktan mo. Amen po. Hello, amen po. Ito naman yung mga taong nasaktan mo. Kasi, pugi ka kasi, kaya nakakasakit ka eh. Ang pogi mo kasi, kaya nakakasakit ka, brad eh. Oh, amen po. Nasasaktan kami kasi ang ganda mong lalaki, ang ganda-ganda mo eh. Ito naman yung mga taong sinadya mo o hindi, na-open sila sa'yo. Kaya sabi ni Jesus, Matthew chapter 5, verse 23 hanggang 24, sabi niya, kung naalala mo na may galit sa'yo ang kapatid mo, kung maghahandog ka, basahin niyo po yan, kung maghahandog ka, at naalala mo na may galit sa'yo yung kapatid mo, anong sabi niya? Iwan mo muna yung handog mo, so alam ng Diyos, maghahandog ka. Iwan mo muna yung handog mo, puntahan mo, makipagbati ka, makipag-reconcile ka. And then, pag nakipagbati ka na, saka mo, kunin yung handog mo at saka ka maghandog sa Diyos. Amen po. Ito naman yung mga taong sayo at sa gusto mo, nasasaktan mo sila. At ni-required ng Panginoon na dadalhin mo ang offering na to. At doon sa bagong tipan, sinabi ito ni Jesus. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Amen po. So itong trespass offering ay ikaw naman ang nakasakit. Yung sin offering, ikaw naman ang nasaktan. Kapatid, kalabitin mo nga yung katabi mo, kapatid, sayo at sa gusto mo, masasaktan ka sa akin. Kaya, patawad. Amen po. Ni-required ng Diyos na dadalhin mo ang mga offering na ito. Ang Kristyanismo po ay hindi isang seremonya lang. Nakukuha po ba natin? Ang Kristyanismo po ay hindi isang relihiyon lang. Kundi ito ay tumutukoy sa tamang relasyon natin sa Diyos at tamang relasyon natin sa ating mga kapwa. Nakukuha po ba natin? At kung hindi ka mamumuhay dito, marami kang mamimiss. Somehow, alam niyo po, nung nag-offering na si Abraham, nag-offer na siya. Hindi natin nakikita eh. Alam niyo kung sinong nagturo ng offering? Si Adan. Nung mag-offer si Cain sa si Abel, sinong nakakaalam po nito? Alam niyo po ba, nag-offer si Cain sa si Abel? Kanino anak si Cain sa si Abel? Kanino po anak? Si Adan, di po ba? O sa palagay niyo, sinong magtuturo kay Cain sa kay Abel? Si Adan. Kaya tinuruan ng Diyos na si Adan, yung unang tao, ay laging magdadala ng offering niya sa Diyos. At ito ang pinamana niya kay Cain, kay Abel, kay Abraham, kay Isaac.
At nung nag-offering na sila ng buhay nila, at nung kada lalapit sila sa Diyos, ay nag-o-offering na, nagsalita na ang Diyos sa kanila. Amen po. Nalala niyo po ba nung nag-offering si Cain sa si Abel? Nalugod ang Diyos kay Abel, samantalang si Cain ay hindi. Nalugod ang Diyos sa kanya. So, ibig sabihin, napiplease mo ang Diyos sa iyong mga offering. Napiplease mo ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo na naihandog mo sa Kanya na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Amen po. Amen. At alam niyo po, ito yung lagi nating daladala, lagi nating gagawin. Kasi sa atin, we offer a sacrifice of praise. Yes. Kailangan mong umawit ng papuri, pero hindi tatanggapin ng Diyos ang mga papuring yan kung may galit ka sa iba. Kung hindi okay ang relasyon mo sa Diyos at hindi okay ang relasyon mo sa iba. Nandiyan po ba tayo? At hindi tatanggapin ng Diyos ang paglilingkod na hindi okay ang relasyon mo sa iba. Hindi ka makakapaglilingkod ng tama. At hindi mo makukuha ang anointing ng Diyos. At hindi kanya sasamahan na hindi okay ang relasyon mo sa Kanya at yung relasyon mo sa iba. So kung gusto nating makuha, na alam natin na ito ang huling panahon, alam natin, kailangan nating mamuhay ayon sa Kanyang mga utos. Kailangan natin, kaya sabi, italaga ninyo, ngayamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili. Sa time na lalapit tayo sa Kanya, magtatalaga tayo ng buhay natin sa Diyos. Amen po. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Lagi mo itong gagawin. Hindi lang po ngayon. Hindi lang po bukas, hindi po. Every time and every day, lagi kang mag-o-offer sa Panginoon. At itong 5 klaseng offering na to, laging hahanapin ito ng Panginoon sa iyo. Sasabihin niya, kumusta si kapatid mo? Kumusta yung relasyon mo sa kapatid mo? Amen po. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen po. Kumusta yung pagsunod mo sa salita sa utos ko? Kumusta yung pag-ibig mo sa Diyos? Laging hahanapin ito ng Panginoon. At alam niyo po, nung natutunan na mag-offer ng buhay ko sa Panginoon, nagbago ako. Hindi naman kaagad-agad Amen po. Hindi naman automatic. Naramdaman ko na nagbago ako. Amen po. Nakita ko yung pagbabago ng buhay ko. Nung una, hindi ko mapigilang, alam niyo, nung unbeliever po ako, hindi ko mapigilang gumawa ng mali. Kahit nung kababulnagin ko. May mga pagkakataon na hindi mo mapigilang gumawa ng mali. Nasubukan na po ba natin yun? Hindi mo mapigilang magalit, hindi mo mapigilang, basta ganun. Pero nung patuloy na akong nag-o-offer ng buhay ko sa Diyos, patuloy na akong nagsosurrender ng buhay ko sa Diyos, amen po, sa Kanyang salita, nakita ko, hindi ko na mapigilan yung sarili kong bumait. Hindi ba nakakatuwa? Amen. Napapansin mo na lang, bumabait ka. Gumaganda yung buhay mo. At lumalakas ka. Nakita ko, lumalakas yung buhay ko. Sa paanong paraan, mga taong umaayaw sa akin, natututunan ko ng mahalin. Amen po. Ibig sabihin, malakas ka. Natutunan mo na lang silang mahalin, natututunan mo na silang palampasin. Kahit sadyain ka, malakas ka. Amen po. Kalapitin mo nga yung katabi mo, malakas ka. Nakikita po ako ng mga tao pong hindi nagtalagaan ng kanilang buhay. Hindi talaga naghandog ng kanilang buhay. Alam niyo po, naging failure ito. Nakakabagot po yung buhay ng isang taong hindi naghahandog ng kanyang buhay. Madaling mapagod ang buhay ng isang taong hindi naman talaga nagtalaga ng kanyang buhay, hindi naman talaga siya surrender sa salita ng Diyos. Madali siyang mapagod. Madali ring masaktan ang taong hindi nagtalaga ng kanyang buhay. Madali ka bang masaktan? Kalapitin mo nga yung katabi mo, madali ka bang masaktan? Kasi ang totoo, hindi ka naman talaga nagtalaga.
Madaling maapektuhan ang taong, alam niyo po, sabi ni Jesus, ang sino mang nagdamot ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan. Ngunit ang sino mang nagbigay ng kanyang buhay, ay siyang magkakaroon. At nung nagtatalaga na ako ng buhay ko sa Panginoon, nararanasan ko ang kasaganahan. Naranasan ko po ang kasaganahan. Hindi ako nawawalan, kundi nararanasan ko ang kasaganahan. Hindi sa pera lang, hindi lang po doon. Hindi po doon, amen po. Kundi naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos. Naranasan ko yung kadakilaan ng Panginoon. Amen po. Kaya nga, pagpatuloy natin itong ginagawa, alam nyo, dadaling ka nito sa lugar ng kabanalan. Pag natagalaga ka ng buhay mo sa Diyos, yung mga offering na to ay lagi mong dinadala sa Diyos. Number 1, dadalhin ka niya sa lugar ng kabanalan. One time, lumapit ako nagpe-pray at sasabihin ko, Lord, tinatalaga ako yung buhay ko. Alam mo, nakikita ko yung sarili ko na may mga mali. Pag nagpe-pray na ako at nagtatalaga ako ng buhay ko, nakikita ko yung sarili ko na may mga mali. Kasi bakit nasusunog yung mga mali? Kasi ang paghahandog ay kailangang masunog. Ay yung dating pagkatao ay kailangang masunog, mamatay. At pag naghahandog na ako ng buhay ko, nakikita ko yung mga mali. At kailangan itong mamatay at kailangan itong masunog. Amen po. Hello, nandiyan po ba tayo? Kaya pag lumalapit ka, nakikita mo yung mga pagkakamali mo. So itutuwid mo at dadalhin ka nito sa lugar ng kabanalan. Amen po. Yung mga mali na pananaw, yung mga mali na pananalita, yung mga maling ugali ay unti-unti pong namamatay. Unti-unti itong nasusunog sa altar ng Diyos. Ulitin ko, hindi kaagad. Pero ito ay everyday mong ginagawa. Kaya imposible po sa isang Kristiyano na hindi po nagbago. Imposible. Napaka-imposible po sa isang Kristiyano na hindi po siya nagbago. Pag tinanggap mo sa Jesus ng tunay at nagtatalaga ka ng buhay mo sa Diyos, napaka-imposible pong hindi ka nagbago. O hindi ka magbabago. Kaya, i-check mo yung sarili mo, tignan mo, kung hindi pa rin yan nagbabago, sandali, kung pogi ka pa rin. Kung maganda ka pa rin. What I mean is yung pagkatao, pag hindi pa rin yan nagbabago, i-check mo, kasi baka, hindi ka naman talaga tunay na nagtatalaga ng buhay mo sa Panginoon. Kaya pag ginagawa mo itong mga offering na to, everyday mo itong ginagawa. Number 1, dadaling ka nito sa lugar ng kabanalan. Pangalawa po, dadalhin ka nito sa lugar ng kapayapaan. Panatag ka. Panatag ka. Kahit matumba man ang 1,000, sabi niya, mamatay man ang 1,000 at 10,000 ang matumba sa paligid ko, hindi ako matatakot. Kahit dumating man ang kahirapan, hindi ako matatakot. Mayroon kang kapayapaan. Mayroon kang kapanatagan. Amen po. Hello, amen po. Hindi ka natatakot. Oo, pwedeng dumating yung takot, normal yan. Pero yung aburido, hindi. Magkakaroon ka ng kapayapaan dun sa puso. Pangatlo, dadaling ka sa lugar ng kalakasan. Magiging malakas ka. To the point na, alam niyo po, to the point na pati yung sarili mo kaya mong pigilan, kaya mong kontrolin, maging yung mga bagay sa sarili mo. Kaya mong kontrolin kung anong lalabas sa bibig mo, kaya mong kontrolin kung anong iisipin mo, kaya mong pigilan kung ano yung gagawin mo, at pipiliin mo kung ano yung tama at mali. Yung isang bagay, kung tama ito o mali. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen po. Pangapat po, ito yung last. Pag nagtatalaga ka na ng buhay, itong dapat gawin. Sa time na ginagawa ko na to, alam niyo, nararanasan ko ang pag-ibig ng Diyos. Naranasan ko yung pagyakap ng Diyos. Naranasan ko yung pagiging ama niya sa akin na anak niya. Pag
Pag nag-o-offer na ako, may nada-download na pagmamahal ng Panginoon. Dahil doon, alam niyo yung pag-ibig ng Diyos, napaka-powerful. At somehow, alam niyo po, ibibigay niya yung direction niya sa'yo. Nung nag-offer na ako, alam niyo po, ulitin ko, hindi ko perfecto ito, pero nagbigay ang Diyos ng direksyon kung ano ang dapat mong gawin. Tulad ni Abraham, nung nag-offer na siya, alam niyo, kayang-kayang i-offer ni Abraham yung buhay niya. Alam niyo yung pinakamabigat niyang i-offer? Si Isaac. At nung in-offer niya yung pinakamabigat sa buhay niya, yung pinakamalaking bagay sa buhay niya, nagsalita ang Diyos. Alam mo, nagsalita ang Diyos. Nangusap ang Diyos. Minsan kasi gusto nating mangusap ang Panginoon, pero actually, hinihingi niya yung offering mo. At yung buhay mo, i-offer mo. At nung nag-offer na yung bagay sa buhay niya si Isaac, kasi kayang-kaya niyang ibigay yung buhay niya. At nung in-offer niya, nagsalita ang Diyos. At nag-provide pa ang Diyos. At sa bundok na yon, tinawag niya na ang Diyos, Jehovah Jireh, ang great provider. Nagsalita na ang Diyos sa kanya, sabi niya, Abraham, huwag mong papatay ng bata, alam ko na kaya mong ihandog sa akin. Abraham, huwag mong sasaktan ng bata. Nagsalita na ang Diyos. Nangusap na ang Diyos. Nung time na nung i-offer na ni Abraham. Nakita ko na kaya mo kong sundin. Nakita ko na kaya mo kong ipaglaban. Nangusap ang Diyos, ang sabi niya, huwag. Nandun ang tupa, may provision, may ibibigay. At dahil doon, sabi niya, pagpapalain kita. Magiging ama ka ng maraming bansa. Sinabi na ng Diyos yung future niya. Magiging sindami ng buhangin sa dagat yung lahi mo. Nagsalita na ang Diyos. Sinabi niya na kung ano ang magiging future niya. Amen po. Hello, amen po. Sinabi na ng Diyos kung ano yung magiging sindami ng bituin sa langit yung lahi mo. Sinabi na niya kung gaano kadami yung lahi niya. Walang sino man makakadaig sa'yo. At sabi pa ng Diyos sa kanya, pagpapalain ang lahat ng bansa dahil sa'yo. Napakalaking pagpapala, napakalaking kapalit. Nagbigay na ang Diyos sa kanya ng maliwanag na future niya. Kung time na naghandog siya sa Panginoon. Alam niyo po, kung hindi maliwanag ang future mo, kung somehow nagtatanong ka, Lord, ano bang magiging buhay ko? Ano ba? Gawin mo ang ihandog mo yung buhay mo. Itong 5 offering na to ay required. Hindi ito inalis ng Diyos. Yung seremonya ang inalis niya, pero yung realidad nito ay heto tayo ngayon. Nasusundan po ba natin, mga kapatid? Madalas sa atin naghahabol tayo ng pagpapala ng Diyos, pero ang Diyos naghahanap ng i-offer mo sa Kanya. Naghahanap lagi siya ng dala-dala. Alam mo, si David, sabi niya, I will not offer anything that costs me nothing. Alam mo kung anong ginawa niya? Bumili siya ng lugar ng pagtatayuan ng templo, yung Mount Moriah. Kung saan nakatayo yung templo, kung saan itatayo yung first temple, second temple, at yung third temple, itatayo pa rin doon. At alam mo, kinilala ng Diyos yun. At ang sabi ng Diyos sa kanya nung nag-offer na siya, sabi niya, magiging hari, yung lahi mo, sa'yo manggagaling yung hari. Hindi mapuputol na yung lahi mo, sa'yo manggagaling yung hari. Nagsabi na kung ano ang magiging future ni David. At napakamahal yung templo na yun. At ang sabi ni David, hindi ko i-offer yung wala lang. Mag-o-offer ako ng
isang bagay na mahalaga. Sa inyo po ba? Sa atin po ba? Anong i-offer mo? Yung baliwala lang ba? Yung wala lang ba? Kaya kailangan natin i-offer ng buo, na i-practice natin ng i-offer yung buhay natin hanggang sa maitalaga natin ang ating sarili ng buo. Nangusap na ang Diyos kay David, kay Abraham, sinabi na niya kung ano ang future nila. Ang Diyos mismo ang nagsalita. Alam niyo si Solomon, nung naitayo na ni Solomon yung templo, kasi si Solomon ang nagtayo ng templo. Si David, provide niya lahat ng pangailangan ng templo. Ginto, pilak, tuniladang ginto. Imagine, tuniladang pilak, tanso, upang itayo nila ang templo. Pero si Solomon, ang engineer. Ibig sabihin, siya ang gagawa kasi si David nadungisan ng dugo. Pumatay siya ng marami. At ang sabi ng Diyos kay David, hindi ka magtatayo ng templo ko, yung anak mo. So ang provider si David, lahat ng kailangan ng templo, pero si Solomon ang siyang engineer. Nandiyan po ba tayo? Amen. Nakikita ni David kung paano tinatayo ang templo. Nakita ni David kung paano ginagawa yung templo. At napakaganda. At alam niyo, nung natapos ang templo, nag-offer si Solomon. Naghandog. 1,000 baka. Everyday, baka ang ino-offer niya. At napakamahal ng baka. Everyday, sige, tuloy-tuloy ang offering. At ang sabi po ng Biblia, 1,000 baka na ang na-offer nila. At wala nang magawa. Ang Diyos ay bumaba sa kaningningan ng templo. Bumaba ang glory ng Diyos. At ang Diyos ay nagsalita kay Solomon. Sabi niya, nalugod ako sa offering mo. Nalugod ako dahil pinahalagahan mo ako ng mabuti. Sabi ng Diyos sa kanya, ano ang gusto mo? Humiling ka, ano ang gusto mo? Ang Diyos na ang nagtanong kang, ano ang gusto mo? Solomon, ano ang gusto mo? Dahil nalugod ako sa mga offering mo. Nalugod ako sa iyo. Ano ang gusto mo? Sabi niya, bigyan mo ako ng karunungan. Alam mo, sabi ng Diyos, dahil hindi ulo ng kaaway mo ang kinuha mo, ang hiningi mo. Dahil hindi ulo ng kaaway mo ang hiningi mo. Dahil hindi kayamanan ang hiningi mo. Bibigay ko sa iyo yung karunungan at bibigyan kita ng kasaganahan. Sige. Hindi natapos dun sa hiningi niya, kundi bagkos nagbigay pa ng extra. Ganun ang Diyos, amen po. Kayo, pag humingi kayo sa nanay ninyo, nagbigay ng 1,000, gusto mo, extra pa. Ganun ang Diyos natin, amen po. Hello. Ang sabi ni Solomon, ang sabi ng Diyos kay Solomon, ano ang gusto mo? Ang sabi niya, bigyan mo ko ng karunungan na kung paano ko hawakan ang bansang ito. At ang sabi ng Diyos sa kanya, dahil hindi mo hiningi yung ulo ng kaaway mo, hindi ka humingi ng kayamanan sa akin, bibigay kayo sa iyo yan, ikaw ang pinakamarunong na hari sa buong Israel. At hindi lang yon, pasasaganahin ko pa, magiging mayaman ka pa. Magiging payapa ang kaharian mo. Alam niyo, si Solomon hindi nagkaroon ng kaguluhan sa kaharian niya. Walang giyera. Walang giyera kahit isa. Walang giyera. Walang nagtangkang lumaban kay Solomon. Hello, nandiyan po ba tayo mga kapatid? Walang nagtangkang lumaban. Binigyan siya ng karunungan kung paano niya makasundo ang iba't ibang bansa. At sa karunungang binigay ng Diyos sa kanya, alam niyo po, may rena na pupunta doon. Magtutur lang, magbabayad pa. Amen po. Papasyal lang, pero magbabayad pa. Ganun po kadakila ang Panginoon. Amen po. Dahilan sa nabago ang direksyon ng buhay nila nung natutunan na nilang maghandog. Nalugod ang Diyos sa kanila nung natutunan na nilang maghandog.
At ito ay nire-required ng Panginoon sa atin. Nire-required ito ng Panginoon. Sabi po ng Romans chapter 12, basahin niyo po, Romans chapter 12. Tinatawag ko na po yung mga music po natin Romans chapter 12, verse 1 hanggang 2. Sa palagay ko po, nasabi ko na po yung gusto kong sabihin. Pero ito yung verse na kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Nire-recall ito ng Diyos sa atin at ang si Apostol Pablo po ay nakikiusap. Kalabitin mo nga yung katabi mo, nakikiusap. Alam niyo po, hindi lang si Apostol Pablo ang nakikiusap. Si Jesus po ay nakikiusap. Sabi niya, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. Nakikiusap po ang Panginoon. Si Pablo, nakikiusap na magbago na kayo. Pero si Jesus, lumapit pa. Kailangan niyang puntahan ka personally para katukin ang puso mo. Ang sabi niya, ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Kung pagbubuksan mo ako, naway pagbuksan mo si Jesus. Naway pagbuksan mo si Jesus. At kung pagbubuksan mo ako, sabi niya, kasama mo ako sa hapagkainan. Alam mo yung ibig sabihin nun? Pag-usapan natin, ano ba ang problema? Ano ba ang kulang? Ano ba ang maitutulong ko? Yan ang ibig sabihin niya. Noong unang panahon, kailangan mong humarap sa hapagkainan. Kasi kung hindi ka humarap, pagagalitan ka. Bakit? Pag-uusapan ninyo sa habang kumakain nung unang panahon, pinag-uusapan kung ano ang problema. Ano ang maitutulong, ano ang dapat nating gawin. At sa Jesus, nakikiusap siya, kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Kapatid, higit pa sa pagkikipag-usap dahil personal na siyang lumapit sa iyo. Pagbuksan mo siya. Buksan mo yung pintuan ng iyong puso at subukan mong ihandog yung buhay mo sa Kanya. So, subukan mo. Alam niyo, ang isang nakakamangha sa akin, sa personal kong karanasan, naranasan ko yung love ng Diyos. Sa time na naghahandog na ako ng buhay ko sa Kanya at pinagbubuksan ko siya. Kasi hindi porket pinabuksan mo nga siya ngayon, ay every time, every day. May mga pagkakataon po na kahit Kristiyano ka na, kinakatok ka pa rin ng Panginoon. Hindi mga unbeliever lang, pati maging mga Kristiyano. Kasi bakit? Alam niyo po, nakakalungkot. Si Kristo sa ating mga Kristiyano, minsan napupulaan tayo. Si Kristo wala na sa loob, kundi si Kristo ay nasa labas na. Kaya papasukin mo siya muli. Papasukin mo siya muli. At alam niyo po, nung time na lagi kong pinapractice, Lord, salamat, inihandog ko yung buhay ko. Hindi mo na kailangang magdrama, basta inihandog ko kasi sinasanay mo eh. Alam niyo, hindi pumapaltos ang Panginoon na nararanasan ko yung presensya niya, yung pagyakap niya. At sa time na niyayakap ka niya, lumalakas ka. Lumalakas ka. Sa time na niyayakap ka niya, nagre-response ka, napakasarap. Wala nang ibang, alam mo mga kapatid, wala nang ibang sasarap pa.
Wala nang ibang sasarap pa sa yakap ng iyong Ama. Wala nang ibang mas higit pa sa yakap ng iyong Ama. Piling mo, sasabihin mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Pag niyakap ka na ng Diyos at nag-response ka na yumakap sa Kanya, kasi siya ang unang-unang yayakap sa iyo. Alam mo, masasabi mo sa puso mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng ito naggagawa ko dahil sa lakas na kaloob. Alam mo, naalala ko yung tatay ko, pagkasama ko yung tatay ko kahit lasinggero, matapang ako. Kasama ko yung tatay ko. Yung tatay ko. Pagkasama ko siya, ang lakas ng loob ko. Kasama ko yung tatay ko. At si MJ, yung anak ko, pagkasama ko siya, ang lakas ng loob niya. Lakas niyang makipaglaro. Sabi niya, Papa, kaya ko yan. Maglalaro tayo ng basketball. Pero pag wala ako, takot na takot daw. Pagkasama mo yung tatay mo, pagkasama mo ang Diyos, ang tatay mo, malakas ka. Parang tila ba yung kulang ay napupunuan? Para bang tila ba yung wala, alam mong mayroon namin po. Alam mong mayroon. Alam mo yung anak ko, si MJ, sabi niya, pabili ng ganito. Kahit wala siyang nakikitang pera ko, sabi niya, pabili. Tapos sabi niya, bago ako umalis sa camp, sabi niya, mag-iwan ka ng pangkain namin. Mag-iwan ka. Bigay mo kay mama. Sabi niya, nabawasan yung allowance ko. Magbigay ka, kahit 1,000 lang. O, wala kang magagawa, di magbigay ka. Alam mo, kahit anong i-request mo, minsan sa sobrang lapit mo sa Diyos, kahit anong i-request mo, parang napakadali. Amen mo. Madali. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya nga nire-record ng Diyos na ihandog mo yung buhay mo sa Kanya. Nire-record ng Diyos na sumuko ka sa Kanyang salita. Nire-record ng Diyos na sa time na may problema sa simbahan, dala-dala mo yung peace offering na to. Pag may nanakit sa'yo, dala-dala mo yung sin offering na to na, Lord, kahit anong ginawa nila, patatawarin ko sila. At nung naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos, madali. Madali ang magpalampas. Ihandog mo yung buhay mo at maranasan mo yung, alam mo, sabi niya, hindi ka mawawalan. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, sino mang nagbibigay ng kanyang buhay ang siyang magkakaroon. Ngunit ang sino mang nagdadamot ng kanyang buhay ang siyang mawawalan. Amin po. Pero pag binigay ko na, kung natutunan ko na, sige, alam niyo, hanggang sa pagbabalik ni Jesus, hanggang sa huling hinanga mo, maghahandog ka ng buhay mo sa Panginoon. Lagi mong isusuko ito ng isusuko. It is a lifestyle. Ang mga seremonyang yon ay hindi po yun ay anino lamang, ngunit ito ang realidad. Alam niyo, ko po, bakit ka na born again? Bakit mo nakilala ang Panginoon? Bakit ka naligtas? Kasi yung salita ng Diyos maging realidad sa iyo. Yung salita ng Diyos ay maging reality sa iyo. Kung sinabi ng Diyos na magpatawad ka, naging realidad ang salita ng Diyos sa iyo. Kung mahalin mo yung kapwa mo, sinabi niya, mahalin mo siya dahil yun ang realidad. Nabulnagin ka, nakilala mo ang Panginoon para yung salita ng Diyos ay maging reality sa iyo. Pangalawa, nabulnagin ka, nakilala mo ang Diyos, naligtas ka para si Kristo ay magmanifest sa iyo.
Kaya nga Kristiyano. At yung mga paghahandog na yan ay hindi lang isang seremonya, kundi ito yung realidad. Wala tayong option. Kasi basahin nyo, Exodus chapter 23 verse 15, sabi niya, huwag kayong lalapit sa akin na wala kayong daladala. Lagi kang, at yung 5 offering na yan ay pwedeng isa dyan ang dala mo. Yung po tayong lahat, amin po, Lord, itatalaga ko yung buhay ko. Surrender ko yung buhay ko. Maghahandog ako ng buhay ko. Gusto kong maranasan yung pag-ibig mo. Habang inaawit natin ito, amin po, makipag-usap kayo sa Panginoon. Maging realidad ngayon yung paghahandog mo ng buhay mo sa Panginoon. Isang ba po lumalapit, taas po natin yung kamay natin. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katakbuin. Isang pa lumalapit. Panginoon, nakikita mo yung mga anak mo na lumalapit sa'yo. Nagsusumamo kami. Nais naming maranasan ang pagyakap mo. Inaasam namin ito, Panginoon. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lang. Ang pagmamahal, damin mo yung pagmamahal ng Panginoon. Pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan mo'y kinakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Nako-call up yung attention ng Diyos sa time na naghahandog ka na ng buhay. Makipag-usap kayo sa Panginoon na, Lord, mula ngayon, mag-decision ka. Mag-decision ka na, Lord, mula ngayon, everyday akong maghahandog sa iyo. Ano man yung mga bagay na yun na hanapin na handog mo, ihandog mo sa Kanya. Ang Kristyanismo po, ang tunay na diwa ng Kristyanismo ay yung pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa mo. At yung mga paghahandog na to ay tumutukoy sa pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa mo. At hanggat hindi ka marunong maghandog, hanggat hindi mo iahandog yung buhay mo,
Hindi mangungusap ang Diyos sa'yo. Sa tuwing haharap ka sa Panginoon, kapatid, sa tuwing haharap ka sa Diyos, laging hahanapin niya yung handog mo. Hindi mo madadaan sa iyak ang Panginoon. Madadaan mo siya dun sa anong klaseng handog ang dala mo sa Kanya. Magdesisyon ka ngayon na ihandog mo ang buhay mo sa Panginoon. Magdesisyon ka ngayon. Diyan sa kinauupuan mo, habang inaawit natin ito, maging matapat ka sa iyong sarili at sa Diyos na magandog ka ng buhay mo. Sino yung mga tao po? Sino yung nakahandang maghandog sa Panginoon? Lagi mong dadalhin ito sa altar ng Diyos. Ihanda mo yung sarili mo kasi ang handog ay nihahanda. Bigyan ko po kayo ng ilang minuto na ihanda mo yung sarili mo na ihandog sa Panginoon. Makipag-usap po kayo, mag-decide po kayo. Huwag yung pakialaman yung katabi mo, personal ito sa Panginoon. Bibigyan ko kayo ng time na makipag-usap sa Diyos na, Lord, ano man yung decision mo, ihandog mo ito sa Panginoon. Yung buhay mo, surrender mo sa Diyos. Kung sinabi ng Diyos sa'yo, yung utos ng Diyos sa'yo, dapat sumuko ka doon. O kung may kagalit ka, mayroon kayong peace offering. Kung may sama ng loob sa iyo yung kapatid mo, dala-dala mo yung offering na ito na, Lord, pinapatawad ko sila. Pag nakahanda ka ng ihandog, hinihingi po na lumapit ka sa harapan, dala-dala mo yung handog na yan sa Panginoon. Dala-dala mo. Lord, ito yung ino-offer ko sa iyo. Habang inaawit natin ito, kung nakahanda ka na, huwag mong pakinggan, huwag mong tignan yung katabi mo. Magdesisyon ka sa iyong sarili. Tumayo ka sa iyong kinaupuan at lumapit ka, dala-dala mo ang handog mo sa Panginoon. Kung paglilingkod, Lord, maglilingkod ako. Lord, inahandog ko yung buhay ko sa iyo, itatalaga mo yung buhay mo sa Panginoon. Maging matapang ka na dalhin yung handog na yan. Tinatawagan kita ngayon dito po sa harapan. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Magtalaga ka ng buhay mo sa Panginoon. Panginoon, hindi ko na ulitin ito dahil mali. Gusto kong mawala na yung dating buhay ko. Itataas ko yung kamay ko sa iyo bilang tanda ng pagsuko ko. Alam niyo, nung nagsuko ako ng buhay ko sa Diyos, hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Wala akong magawa kundi lumuhod sa Panginoon. Yung mukha ko nasubasog dun sa lupa, dun sa simento. At sabi ko, Lord, mangyari yung kalooban mo sa akin. Sa buhay ko,
makipag-usap kayo sa Panginoon. Ninanais banal na presensya mo. Kaya mong yakapin ka ng iyong Ama. Na ika'y maranasan. Kaya mong maranasan mo yung pag-ibig ng isang ama O Diyos, sa kanyang anak. Alam niyo kung gaano mo nakakamiss ang Diyos. Akala mo sobrang namimiss mo ang Diyos. Hindi. Ang Diyos ang sobrang nakakamiss sa iyo. Akala mo hinahanap mo ang Diyos. Pero actually siya ang naghahanap sa iyo. Akala mo hindi mo matagpuan ang Diyos. Hindi. Hindi. Panginoon, magbabago na ako. Magbabago na ako. At lagi kong itatalaga yung buhay ko sa iyo. Alam niyo ba, ang pagsuko ng buhay ay hindi po kaduwagan. Pagsuko ng buhay ay isang tanda ng katapangan. Bakit? Kasi handa mong tanggapin ang pagbabago na mula sa Panginoon. Handa mong tanggapin ang utos ng Diyos. At ang utos ng Diyos, alam niyo po, ang utos ng Diyos masakit. Pero kaya mong tiisin, kaya mong i-resist, kaya mong tanggapin. At pag natanggap mo na, alam mo, hindi na masakit. Sobrang sarap na sa puso mo at sa puso ng Diyos. Sa una, napakasakit. Yes, sobrang sakit. Alam mo, to the point na susuko ka, masakit. Kasi alam niyo, may mga bagay na hindi maintindihan, hindi ko maintindihan. Kaya halimbawa, sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway, hindi ko maintindihan yun. Pero natutunan ko na, kahit masakit, napakasarap. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Actually, yung paghahandog, mahirap, masakit. Kasi kailangang mamatay yung dating pagkatao. Iiwanan mo na yung dating pagkatao. Pero natutunan ko, sobrang sarap. Sobrang sarap. Kaya mong itaas yung kamay mo at sasabihin mo, Panginoon, napakabuti mo. Kaya mo. Awitin natin ito, amin po, habang lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Magpipray po tayo, amin po. Tinatawag ko po yung mga kasamaan po nating pastor. Pag-pray po natin sila, amin. Pag-pray po natin mga kapatiran po natin. Tinatawag ko po yung mga pastor po natin. At magpipray po tayo. Pag ipapatong na ng pastor yung kamay niya sa'yo, damin mo yung pagyakap ng Panginoon. Damin mo yung pagyakap ng Panginoon. Pag pinatong na ng mga pastor natin yung kamay nila sa iyo, damin ninyo yung pagyakap ng Diyos. Pagmamahal mo ay walang katulad sa buhay ko. Pipray po tayo. Kailanman di nakulat, ako'y namamangha sa'yo.
ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko, kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, sa matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailanman. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, sa matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailanman. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita,
pagmamahal, ang pagmamahal mo ay damhin ninyo ang pag-ibig ng Diyos. sa buhay ko'y kailan may di nakulang. Yung pag-ibig na yan ang siyang magbibigay lakas sa iyo. Sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Alam mo, kahit itakwil ka ng mundo, kahit itakwil ka nga ng iba kahit hindi ka nga tanggapin ng iba pero ang Diyos, hindi kanya kaya. Hindi niya kayang gawin ito sa iyo. Somehow, may ilan po sa inyo nakakaranas po ng parang kulang sa pagmamahal. Pero ngayon, kapatid, hayaan mong punuin ka ng Panginoon. Ano man yung nakaraan mo, hindi nakatingin ang Diyos sa nakaraan mo. Yung tao, kaya niyang tignan ang nakaraan mo. Pero ang Diyos, hindi niya kayang makita ang nakaraan mo. Dahil sabi niya, siya ay nag-aalis ng ating mga kasalanan. Inalis niya. At hindi niya na ito makita. Ngayong lumapit ka sa iyong Ama, sa Diyos, hindi isang kaaway ang turing niya, kundi isang kaibigan ang nais niya. Isang anak na tulad mo. Kung anak ka ng Diyos, ikaw ay prinsipe ng Diyos. Ikaw ay reyna ng Diyos. Ikaw ay prinsesa ng Diyos. Napakasarap. Napakasarap. Nawa ma-realize natin kung gaano ka, nawa ma-realize mo na kung gaano ka kahalaga sa Diyos. Nawa ma-realize mo. Dahil kung alam mong nare-realize mo na kung gaano ka kamahal at kahalaga sa Diyos, papahalagahan mo ang sarili mo. Papahalagahan mo yung sarili mo. Hindi mo hayaang madungisan ito ng anuman. Hindi mo hayaang madungisan ito ng galit. Hindi mo hayaang sirain ito ng bisyo o whatever man. Pipilitin mong mamuhay bilang isang banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sa time na lalapit ka sa Diyos, sa time na lalapit ka sa Panginoon, sa time na lalapit ka, lagi mong daladala ang handog mo. Alam mo, hindi niya kailangan, ang Diyos hindi niya kailangan ng pera mo kasi mayaman ang Diyos. Ay kailangan niya ay ikaw. Ang kailangan niya ay ikaw. At alam mo, kung natagpuan mo na yung tamang relasyon na yan, maranasan mo yung kakaiba sa buhay mo. Pwedeng may mga taong magagalit dahil hindi nila maintindihan. Pero ang mahalaga, ang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay sa iyo, ang Diyos na nag-offer din ng buhay niya para sa atin, para sa iyo, ang siyang mapiplis mo. Lagi po nating gagawin ang pagsuko ng buhay natin sa Panginoon. Required yan. At ang isang pastor po na tulad ko na hindi po nagsusuko ng buhay niya sa Diyos, alam niyo po,
sorry to say, nakakapagod. Laging may kulang. Laging nakakaranas po ng pagod, pagkasuya, puro complain. Pero pag ang tao po, ang lingkod ng Diyos, tayo po ay laging nag-aandog ng buhay natin sa Diyos. Yung kulang, masasapatan. Hindi ka, makakaranas ka ng kulang pero masaya ka. May satisfaction po sa paglilingkod sa Panginoon. May satisfaction. At alam niyo, ang isang bagay po rito, magiging isa kang malakas. In the sense na nakokontrol mo na yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Itaas po natin yung kamay natin. Amin po, Lord. Panginoon, nakita mo yung kamay, yung puso namin, yung puso ng anak mo. Nakita mo yung kami na mga anak mo. Nagsusumamo kami sa iyo, lumalapit sa iyo bilang isang anak mo na matagal mo nang minahal, Bigay mo yung buhay mo sa amin. Handa kang mamatay sa krus. O handa kang masaktan para sa amin. Handa kang itakwil ng mundo para sa amin. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat. Patuloy kaming magsusuko ng buhay namin sa iyo. Isang banal at kalugod-lugod sa iyo. Turuan mo kami dahil mahina kami. Tulungan mo kami sa mga kahinaan namin. At salamat o Diyos sa kalakasang mula sa iyo. Turuan mo kami na laging mababa, iti mataas. Turuan mo kami na laging ikaw ang unahin namin. Turuan mo kami na yung ibang tao ang lagi namin unahin, hindi yung sarili namin, Panginoon. Sa time na nagsusuko tayo ng buhay sa Diyos, nararanasan natin yung kalakasang mula sa Kanya. Ngayon, nararanasan nyo yung lakas mula sa Panginoon. Alam niyo, ilan sa inyo umiiyak pero masaya sa heart. Yung alam mong napihag ka ng isang bagay pero ngayon nakalaya ka na. Alam niyo, isang bagay ngayon, pag naalala mo yung taong nasaktan mo o nakasakit sa'yo, o di Lord, dito yung offering ko, pinapatawad ko siya sa'yo. Madali. At alam niyo, darating ang kagalingan, darating ang kapayapaan, may joy. Sabi niya, yamang ganito ang lahat. Yamang ganito ang magiging wakas. Sabi niya, think of the kind of holy and godly people. Piliin mo na maging banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Dito pa yung presensya ng Panginoon. Amin po.
Misa pa, awitin po natin ang pagmamahal. Ang pagmamahal mo ay walang katulad sa buhay ko. Kailan may di nagtitay. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lang. Ang pagmamahal mo, Panginoon. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko, kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lang. Isa pa, ang pagmamahal mo ay walang katulad, Panginoon. Mahal mo sa buhay ko, kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan tatanghal kita. O Diyos, ikaw lang. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig nyo. Papatawad mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat, Lord, sa pagyakap nyo sa aming ngayong umagang ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na hanggang mamayang gabi, Panginoon, samahan mo pa rin ang bawat isa. Lord, nag-expect po kami na magandang gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.